Kaso ni DJ Bantag ay scripted lamang dahil hindi magkatugma ang lahat ng mga salaysay upang maging matibay ang mga ebidensyang inilahad ng kampo ni Remulla laban kay Bantag. Ating matatandaan na umamin itong si Joel Escorial bilang gunman sa pagpatay kay Percy Lapid at iniharap ito ni Secretary Abalos noong Nobyembre 18, 2022. Ayon sa salaysay ni Abalos, itong si Escorial daw ay hindi fall guy. At bakit niya sinabi ang katagang ito samantalang unang araw pa lang ito sa pagharap ni Escorial sa social media? May nambabatikos na ba sa kanya? May kasabihan na kapag ang manok ay putak ng putak, ito raw ay mangingitlog. Hindi pa nangitlog ay pumuputak na, so ibig sabihin guilty. Ito'y talagang voluntaryo mong ginawa. Opo, sir. Ang tanong ng publiko, totoo ba yung sumuko na yan o is he just a fall guy? Okay. Hindi po, siya talaga. Hindi niya lang inamin because the gun itself would match the slug. Nag-match yung ballistics. Number 1. Number 2, yung mga damit, punit niya. Nando pa rin talagang damit niya po ito. Number 3, yan po ay nasa CCTV. Paano nakakasiguro si Abalos na hindi ito fall guy? Ating balikan ang pangyayaring pagpatay kay Percy Lapid nakuha sa CCTV. Sa tulong ng CCTV footage na hawak ng Special Investigation Task Group Percy Lapid, tukoy na ng PNP ang posibleng gunman sa kaso ng pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Mabasa. Siya ngayon ang sinasabing person of interest na pinaghahanap ng otoridad. Dito makikita natin na ang gunman na nakunan sa CCTV ay malaki ang tiyan o bundat, pero hindi ganon si Escorial. Ayan, tignan niyong mabuti ang kaibahan ng kanilang mga tiyan. Diba napakalayo ng diferensya. Tapos sabihin ni Sec Abalos na hindi fall guy. Itong naka-white mask ay ito yung taong nakuha sa CCTV. So mapapansin natin dito na ang kilay nila ay magkaiba. Itong kilay ni Escorial ay medyo manipis at ito namang nasa CCTV ay napakakapal. Trying to figure out ang kaibahan ng bawat isa. Yung feature ng dalawang mama, itong si Joel Escorial at itong taong nakukunan sa CCTV mismo. Na magkaiba talaga ang laki o ang feature ng forehead nila. Pahaba, yung isa naman palapad. Tapos pagmasda naman natin ang kanilang mga eyebrows na magkaiba talaga dahil itong si Joel Escorial ay medyo manipis ang kanyang eyebrow and then ito namang tao na nasa CCTV ay napakakapal. So sorry to say na napakasinungaling ni Sec Abalos dahil talagang makikita mo talaga ang difference dito sa between the two persons na magkaiba talaga pagmumukha nila. According to Abalos na hindi fall guy. Isang malaking sampal at kahiyan ito sa hanay ng DILG. At mismo si Roy Mabasa, na-notice niya na magkaiba ang identity nitong dalawa. Kaya hindi agad siya nakilala ni Roy Mabasa. Ating panoorin. Convinced when he first saw the suspect. I have to admit to you, not 100%. Alam mo kung bakit? Dahil mayroong pagbabago yung tao. Nagpagupit pala, hindi ko alam. Hindi natin napunan na siya. Thoroughly convinced when he first saw the suspect. I have to admit to you, not 100%. Alam mo kung bakit? Dahil mayroong pagbabago yung tao. Nagpagupit pala, hindi ko alam. Hindi natin napunan na siya. So mga kababayan, ano sa palagay nyo? Comment down. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share. Huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita para sa inyo.